Noong May 1994, isang bahay ang isinasaayos sa San Marino, California. Maayos naman ang takbo ng proyekto hanggang sa paghukay sa likod bahay para sa planong paglalagay ng swimming pool. Natagpuan ang mga kalansay ng tao na nakabaon doon. Nakakagulat ang natuklasan sa lugar na kilala bilang tahimik na community. Ang mga kalansay ay nakabaon ng humigit kumulang 4 na talampakan sa ilalim ng lupa at nakabalot sa 3 plastic bag na tinalian. Ang mga buto ay pinaniniwalaang mula sa isang lalaki na nasa hustong gulang na may bugbog sa ulo gamit ang matigas na bagay at sinaksak ng 6 na beses, kabilang ang mga hiwa sa flannel shirt na suot ng namatay. Bago pa man ang kasalukuyang may-ari ng bahay, ito ay pag-aari ni Didi Sohus. Si Didi ay nanirahan doon kasama ang kanyang anak na si John at ang asawa nitong si Linda noong dekada 80. Kasama rin nila sa property ang isang British na nagngangalang Christopher Chichester na pinatira ni Didi ng libre sa guest house. Hindi nagtagal ay umalis sina John at Linda sa poder ni Didi. Noong February 8, 1985, sinabi ng mag-asawa na lilipat sila mula California patungong New York upang maghanap ng trabaho. Sinabi rin ni Linda sa kanyang ina, si Susan Mayfield, na pupunta siya sa Connecticut ng ilang linggo kasama si John. Ngunit pagkatapos noon, wala nang narinig mula sa kanila. 2 buwan matapos silang umalis, inireport silang nawawala. Sa mahabang panahon, walang balita tungkol kina John o Linda. Ngunit isang araw, nakatanggap ang ina ni Linda ng misteryosong postcard mula Paris, France. Nakasaad dito, "Mom, I think we need a geography lesson, but not too bad. Linda at John." 2 pang postcard ang ipinadala, di umano'y mula rin kay Linda. Sinabi ng ina ni Linda na ang kanyang anak ay walang sapat na pera para makabiyahe hanggang France noong siya ay nawala. Bukod pa rito, wala rin siyang pasaporte. Dahil dito, hindi naniniwala ang kanyang pamilya na si Linda talaga ang nagpadala ng mga postcard. Mas nakakapagtaka pa, natuklasan sa pagsusuri ng sulat kamay sa mga postcard na si Linda ang sumulat ng isa sa mga ito. Hindi lang sina John at Linda ang nawala. Matapos umalis ang mag-asawa, bigla ring naglaho si Christopher Chichester. Ngunit hindi tulad ng mga Sohus, walang naghahanap sa kanya noon. Ang kaso ng pagkawala ni na John at Linda Sohus ay nanatiling malamig sa loob ng 1 dekada. 10 taon pagkatapos, natagpuan ang mga kalansay sa dating likod bahay ni Didi. Matapos ang forensic analysis, napag-alamang ang mga buto ay kay John Sohus. Hindi pala siya basta nawala, siya ay pinatay. Bagamat ang pagkawala ni John ay naging isang murder inquiry, muling nanlamig ang kaso ng mag-asawa. Sa tila walang kaugnayang pangyayari noong 2008, isang lalaki na nagngangalang J.P. Clark Rockefeller ang tumakas matapos kidnapin ang kanyang anak na babae sa Boston sa panahon ng kanyang parental visit. Matapos ang 1 linggong manhunt, natagpuan si Rockefeller at sinampahan ng kaso para sa kidnapping, assault, battery gamit ang dangerous weapon, at endangering a minor. Ngunit dahil sa hindi sinasadyang publicity, may nadiskubre pa tungkol sa kanya. Si Clark Rockefeller ay mukhang pamilyar. Sa katunayan, kamukha niya si Christopher Chichester, na nanirahan sa guest house ng mga Sohus noong dekada 80. Si Clark Rockefeller at Christopher Chichester ay iisang tao, ngunit hindi iyon ang kanyang tunay na pangalan. Kilala rin siya bilang Christopher Mountbatten Crowe, James Frederick, Michael Brown, at Chip Smith. Ang tunay niyang pangalan ay Christian Gerhardt Reiter. Hindi siya isang British aristocrat tulad ng sinabi niya sa mga Sohus, kundi isang German national na dumating sa Amerika noong 1978 sa edad na 17. Sa buong buhay niya, si Gerhardt Reiter ay nagsinungaling tungkol sa kung sino siya, gumagawa ng mga detalyadong panloloko. Sa paglipas ng mga taon, sinabi niya sa mga tao na siya ay isang Ivy League graduate at Hollywood producer, isang bond broker sa Wall Street kung saan aktwal niyang napamahalaan ang isang buong departamento ng totoong bond brokers. At huli, sinabi niyang siya ay bahagi ng mayamang Rockefeller family, isang panloloko na ginamit niya ng halos 20 years.
Si Christian Gerhartsreiter ay nakapasok sa mataas na lipunan sa pamamagitan ng panloloko, nagsinungaling upang makakuha ng mahahalagang trabaho at nakapag-asawa pa ng isang mayamang babae kung saan kinontrol niya ang malaking bahagi ng kanyang pera. Ang kanyang mga panloloko ay napakahusay kaya't hindi siya nahuli hanggang sa kinidnap niya ang kanyang anak na babae. Itinanggi ni Gerhartsreiter na siya ay Aleman at iginiit na siya ay anak ni Ann Carter, isang American child actress noong 1940s, ngunit itinanggi ni Carter na siya ang kanyang anak. Nang mabunyag ang maraming panloloko ni Gerhartsreiter, muling sinuri ng mga investigador ang kaso ng pagkawala ni John at Linda Sohus 20 years na ang nakalipas. Hindi ba't tila hindi nagkataon na isang bihasang manloloko ang naging tenant nila noong pinatay si John? Gayunpaman, karamihan sa mga ebidensya laban kay Gerhartsreiter ay pawang circumstantial lamang. Isa pang problema sa kaso ay ang pagkawala ng itaas at ibabang panga na natagpuan sa likod bahay. Sa kabila ng mga isyung ito, sinampahan si Gerhartsreiter ng kaso para sa pagpatay kay John Sohus. Itinanggi niya ito. Ngunit lumitaw na habang nakatira siya sa bahay ng Sohus, sinabi niya kina John at Linda na siya ay isang secret agent at nahanapan niya si John ng isang secret government job at secret mission kung saan umano sila patungo nang umalis sila sa California kung talagang umalis nga sila. Ang mga ebidensya laban kay Gerhartsreiter ay kinabibilangan ng testimonya ng isang matandang mag-asawa na nagsabing sinubukan niyang ibenta sa kanila ang isang rug habang naninirahan pa siya sa guest house ng Sohus kung saan mayroong quarter-size spot ng dugo. Inamin din niyang sinunog ang rug na pinaniniwala ang pareho nang makita ang usok mula sa guest house. Isang kapitbahay naman ang nagsabing nanghiram si Gerhartsreiter ng chainsaw noong spring ng 1985. Bukod dito, habang nasa guest house, may kaibigan siyang nagtanong kung bakit hinuhukay ang likod bahay. At sinabi niyang ito ay dahil sa problema sa plumbing. 4 na taon matapos mawala sina John at Linda Sohus, natagpuan ang truck ni John sa Connecticut kung saan ito ibinebenta ni Christopher Chichester na isa rin palang alias ni Gerhartsreiter. Nang mawala si Christian Gerhartsreiter matapos ang pagkawala ni John at Linda Sohus, nagmukha siyang nagtago, nagpakulay ng buhok na blonde at nagpatubo ng balbas. Sa kabila nito, iginiit ng kanyang defense team na ang tunay na pumatay kay John ay ang sariling asawa nito, si Linda. Dahil hindi pa rin siya natatagpuan, iminungkahi nilang si Linda ang pumatay kay John at sinadyang maglaho. Bilang patunay, ginamit nila ang mga postcard mula sa Europe na di umano'y ipinadala ni Linda. Ngunit pinabulaanan ito ng mga kaibigan ni Linda na nagsabing masaya ang pagsasama ng mag-asawa. Ayon sa prosecution, posibleng si Gerhartsreiter ang nagpadala ng mga postcard upang pagtakpan ang kanyang ginawa, upang magmukhang buhay pa sina John at Linda at upang ma-frame si Linda. Sa isang locker na inupahan niya sa Baltimore, natagpuan ang maraming postcard mula sa iba't ibang international cities. Isang teorya ang nagsasabing maaaring may tao si Gerhartsreiter sa Europe na nagpapadala ng mga postcard para sa kanya. Isa pang teorya ay maaaring may relasyon sina Linda at Gerhartsreiter at magkasama nilang pinatay si John. O kaya naman ay pinatay ni Gerhartsreiter si John dahil sa selos kay Linda. Mas malamang, ayon sa lead investigator, sinusubukan ni Gerhartsreiter na lokohin si Didi upang makuha ang kanyang bahay na napakahalaga. Ang tanging hadlang sa planong ito ay si John. Bilang biological na anak ni Didi, kailangan niyang i-disinherit si John para mapunta kay Gerhartsreiter ang ari-arian. At iyon nga ang nangyari. Dahil sa maraming taon na walang narinig mula kay John, naniwala si Didi na iniwan siya ng anak. Hindi ginawa ni Didi na si Gerhartsreiter ang tagapagmana, ngunit sa halip ay isang mag-asawa, ang mga Weatherby, na nag-alaga sa kanya sa huling bahagi ng kanyang buhay. At sino ang nagpakilala sa kanila? Si Gerhartsreiter. Napag-alaman na ang mga Weatherby ay nakipagkasundo kay Gerhartsreiter. Kung ipakikilala niya sila kay Didi na isang vulnerable, babayaran nila siya gamit ang pera mula sa ari-arian ni Didi kapag siya ay namatay. Sa katunayan, binigyan nila siya ng $40,000 at nangako pa ng karagdagang $100,000. Kahit na ang impormasyong ito ay mahalaga sa kaso, hindi ito nailahad sa korte. Sa kabila nito,
Napatunayang nagkasala pa rin si Gerhard Reiter sa first-degree murder ni John Sohus. Hanggang ngayon, wala pa ring palatandaan tungkol kay Linda Sohus.